Mahilig magluto si Alan kahit bata pa lamang siya. Sa tuwing nasa kusina ang kanyang ina ay palagi siyang nakabantay at pinapanood kung paano hinahalo ang sangkap at niluluto ang pagkain. Pangarap niyang maging isang chef balang araw. Sinasabi ng karamihan na kailangang makapagtapos ng kolehiyo upang maging matagumpay. Ngunit paano kung hindi sapat ang kanilang pera para sa mataas na edukasyon? Hanggang pangarap na nga lang ba ni Alan ang maging isang chef balang araw? Elementarya lamang ang natapos ni Alan dahil sa hirap ng buhay. Bata pa lang siya ay natuto na siyang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Kinailangan niyang huminto sa pag-aaral at maghanap buhay upang matulungan ang kanyang mga magulang sa pangaraw-araw na gastusin. Kahit mahirap ang buhay, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang kanyang pangarap, ang maging isang chef. Gustong-gusto niyang pumasok sa isang culinary school, ngunit alam niya na hindi ito basta-basta matutupad. Malaking pera ang kailangang gagastusin at sa ngayon ay tila imposibleng may sakatuparan ito. Sinubukan niyang mag-apply bilang isang waiter upang makalapit man lamang sa mundo ng pagluluto. Ngunit maging ang trabahong ito ay hindi niya makuha dahil kinakailangan ng diploma sa high school. Sa kabila ng lahat ay hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang darating din ang tamang pagkakataon upang maabot niya ang kanyang pangarap. Nay, Tay, natanggap po ako sa isang restaurant. Masayang tugon ni Alan sa kanyang ina at ama. Talaga ba anak? Masaya kami para sa'yo. Nakangiting sambit ng kanyang inang si Flora. Anong inaplayan mo anak? Tanong ng amang si Dado. Isang chef po, Tay. Masayang sagot ni Alan. Nagulat ang mag-asawa at hindi sila makapaniwala na ang kanilang anak na si Alan ay natanggap bilang isang chef sa kabila ng background niya sa edukasyon kung saan elementarya lang ang natapos. Proud na proud kami sa iyo anak, tugon ni Flora. Ipakita mo ang galing sa pagluluto anak, turan ni Dado. Maagang nagising si Alan ng araw na yon, punong-puno ng kasabikan at pangarap sa kanyang puso. Sa wakas, natanggap na rin siya sa isang restaurant. Pagpasok niya ng restaurant ay sinalubong siya ng malamig na titig ng may-ari na si Mr. Santiago. Ikaw ba si Alan? Tanong ni Mr. Santiago na walang emosyon. Opo sir, magalang niyang sagot. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Napangisi ang may-ari. Sabi mo, gusto mong maging isang chef? Tumango si Alan, puno ng determinasyon. Opo sir, bata pa lamang po ako. Mahilig na po ako magluto. Pangarap ko po talagang maging isang chef. Ngunit sa halip na matuwa ay napapailing si Mr. Santiago at malakas na tumawa. Chef, hindi ka nga nakapagtapos ng high school. Wala kang diploma. Wala kang experience. Akala mo ba basta-basta lang maging isang chef? Nagpantig ang tainga ni Alan pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi madali ang lahat. Huminga siya ng malalim at sinabing, Handa po akong matuto sir. Kahit ano pong trabaho ay gagawin ko po. Matalim siyang tiningnan ng may-ari bago ngumiti ng mapanukso. Sige, may isang bakanteng posisyon para sa'yo. Dishwasher. Nanlumo si Alan ngunit hindi siya sumuko. Sa halip na umalis ay tinanggap na lamang niya ang trabahong ito. Matapos ang maghapon na trabaho ay umuwi si Alan. Mababakas ang lungkot sa kanyang itsura. Kumusta ang trabaho anak? Nagsimula ka na ba bilang isang chef? Bungad sa kanya ng ina at ama. Opo nay. Pagsisinungaling ni Alan. Hindi niya kayang sirain ang kasiyahan sa kanilang mga mata. Alam niyang matagal nilang hinintay ang araw na ito. Ang araw na matutupad ang pangarap niyang maging isang chef. Pero paano niya ipapaliwanag na sa halip na humahawak ng sandok at nagluluto ng masarap na putahe, ang totoo'y naguhugas lang siya ng pinggan sa kusina? Anong niluluto mo ngayon anak? Ano yung mga pagkain na niluto mo? Tanong ng kanyang ina habang tinutulungan siyang tanggalin ang kanyang sapatos. Sigurado ako na ang sarap ng mga putahe mo. Muling kumirot ang dibdib ni Alan. Wala siyang nilutong kahit ano. Ang tanging hawak niya buong araw ay sponge at pinggan.
Ngunit hindi niya kayang sabihin ng totoo. Ayaw niyang biguin ang kanilang inaasahan. Nagluto po ako ng steak kanina, Nay. Pagsisinungaling niya. Medyo mahirap pero natutunan ko na rin kung paano timplahin ang tamang lasa. Talaga, anak? Napangiti si Flora. Bakas ang tuwa sa kanyang muka. Ang galing mo naman, anak. Isang araw, ipagluto mo rin kami ng steak mo, ha? Opo, Nay. Sagot ni Alan, pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Aba, dapat lang. Sabat ng kanyang ama. Ngayon, naisa ka ng ganap na chef. Sigurado kung lalong gaganda ang buhay natin. Mag-ipon ka, ha? Para balang araw makapagpatayo ka rin ng sarili mong restaurant. Tumango si Alan. Kahit ang totoo, hindi niya alam kung kailan niya ito magagawa. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin siya ng pangmamaliit ni Mr. Santiago at ng iba pang staff sa restaurant. Pero kahit mahirap, hindi siya susuko. Pagkatapos nilang kumain, tumuloy siya sa kanyang maliit na silid. Doon ay tulala siyang nakatingin sa kisame. Muli niyang naalala ang mga pangarap niya, ang maging isang chef, makilala sa mundo ng pagluluto, at mapatunayan sa lahat na hindi lang diploma ang sukatan ng talento. Hindi ako pwedeng manatiling dishwasher habang buhay. Bulong niya sa kanyang sarili. Gagawin ko ang lahat para makarating sa taas. Hindi ko hahayaang manatiling kasinungalingan lang ang pangarap ko. At sa gabing iyon gumawa ng pangako si Alan sa kanyang sarili. Ano man ang mangyari ay patutunayan niyang karapat-dapat siyang maging isang tunay na chef. Araw-araw nakatayo si Alan sa lababo habang naguhugas ng pinggan. At kung minsan ay pinapanood ang mga chef na abala sa pagluluto. Palihim niyang minamasdan ang paraan ng kanilang paghahanda ng mga sangkap, ang bilis ng kanilang paghiwa ng gulay at ang husay sa kanilang paghahalo ng mga pampalasa. Sa tuwing may pagkakataon ay siya mismo ang nag-eeksperimento sa mga natitirang sangkap at gumagawa ng sarili niyang mga putahe kahit pa simpleng adobo o sinigang lamang. Ngunit hindi madali ang buhay sa restaurant. Madalas siyang liitin ng ibang staff, lalo na ang manager na si Carlos at ang may-ari na si Mr. Santiago. Huwag ka nang umasa na magiging chef ka rito, Alan. Mas bagay sa iyo ang paghuhugas ng pinggan. Madalas na kantyaw nito sa kanya. Ngunit imbis na panghinaan loob ay lalo lamang lumakas ang determinasyon ni Alan. Sinabi niya sa sarili na, darating din ang araw ko. Isang mainit na hapon, abala ang buong staff sa kusina ng restaurant nang biglang sumabog ang boses ni Mr. Santiago mula sa opisina. Ano? Aalis ka? Sigaw nito na agad na nagpaikot ng mga ulo ng mga empleyado. Mula sa siwang ng pintuan ay natanaw ni Alan si Chef Marco, ang head chef ng restaurant na nakatayo sa harap ng manager. May matigas na ekspresyon sa mukha nito. Oo, Santiago, aalis na ako. Sawa na ako magtrabaho sa ilalim mo. Matigas na sagot ni Chef Marco. Wala kang utang na loob. Galit na bulyaw ni Mr. Santiago. Dito ka nagsimula. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa posisyong yan. At kung hindi rin dahil sa akin, hindi magiging kilalang restaurant na to. Ganting sigaw ni Chef Marco. Ako lang naman ang dahilan kung bakit dumami ang customer mo. Pero anong ginawa mo? Hindi mo ako binigyan ng sapat na sahod. Hindi mo ako binibigyan ng respeto. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng opisina. Halatang hindi makapaniwala si Mr. Santiago sa narinig. Sige, umalis ka kung gusto mo. Malakas na sigaw ni Mr. Santiago. Tingnan natin kung makakahanap ka ng mas magandang oportunidad kaysa rito. Isang mapanaksong ngiti ang sumilay sa labi ni Chef Marco. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol doon, Santiago. Dahil sa loob ng isang linggo, magbubukas ako ng sarili kong restaurant at hindi lang kung saan-saan, sa mismong tapat ng restaurant mo. Nagpantig ang tenga ni Mr. Santiago. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, wala ka nang aasahang kita sa restaurant mo dahil lahat ng customer mo ay lilipat sa akin. Sabay talikod ni Chef Marco. At doon ay tuluyang umalis ang head chef at iniwan ang restaurant sa gitna ng nalalapit na pagbagsak ni Mr. Santiago. Simula noong araw na iyon ay nag-iba ang takbo ng negosyo. Isang linggo matapos ang pag-alis ni Chef Marco,
ay nagtayo nga ito ng isang bagong restaurant sa mismong tapat ng kanilang kainan. Hindi lang iyon dahil dinala niya ang lahat ng secret recipe ng best-selling dishes ng restaurant ni Mr. Santiago. Mabilis na kumalat ang balita sa mga dating customer nila. Pareho lang naman ang lasa pero mas magandang serbisyo sa bagong restaurant. Madalas nilang marinig mula sa umalis na parokyano. Sa loob ng isang buwan ay halos wala ng customer ang restaurant ni Mr. Santiago. Kung dati, puno ang dining area tuwing tanghalian at hapunan, ngayon ay halos 3 o 4 na tao na lang ang pumapasok para kumain. Maging ang ibang empleyado ay nag-resign na rin upang lumapit kay Chef Marco, dala ang mas mataas na sweldo at mas maayos na pagtrato sa kanila. Nako, wala tayong pag-asa dito, bulong ni Mario, isa sa mga cook. Dapat siguro ay maghanap na rin tayo ng ibang trabaho bago pa tuluyang magsara ang restaurant. Oo nga, sang-ayon pa ng isang cook. Hirap na hirap rin si Sir Santiago. Kanila lang, nakita kong halos walang laman ng cash register natin. Tahimik na nakikinig si Alan sa usapan. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Kahit pa hindi naging mabuti ang pagtrato ni Mr. Santiago, ay hindi niya maiwasang malungkot para sa restaurant. Ito ang naging unang hakbang niya sa pagtupad ng kanyang pangarap. Makalipas ang ilang buwan ay hindi na kinaya ng restaurant ang patuloy na pagkalugi. Isang gabi ay pinatawag ni Mr. Santiago ang lahat ng natitirang empleyado. Alam kong mahirap tanggapin, pero ito na ang huling araw ng restaurant. Malamig niyang anunsyo. Natahimik ang lahat. Kahit pa alam nilang paparating ito, hindi pa rin nila maalis na lungkot sa kanilang mga puso. Maaari na kayong maghanap ng ibang trabaho, dagdag pa ni Mr. Santiago. Pasensya na pero wala na akong magagawa. Matatalo tayo kay Marco. Napayo ko si Alan, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman habang tinitingnan niya ang buong restaurant, ang mga mesa, ang kusina, ang mga kagamitan. Biglang sumagi sa kanyang isip ang lahat ng panahong ginugol niya rito. Ang lahat ng natutunan niya at ang mga pangarap niyang magsimulang matupad at ang mga pagsubok sa kanyang hinaharap. Humakbang siya papalapit kay Mr. Santiago at tiningnan ito sa mata. Sir, hayaan niyo pong subukan ko. Nagtaas ng kilay si Mr. Santiago. Ano? Sir, hayaan niyo po ako magluto. Seryosong sabi ni Alan. Bago po natin isara ang restaurant, subukan nating bumangon ulit. Hindi pa po tapos ang laban. Napangisi si Mr. Santiago. At paano mo gagawin yun? Isa ka lang dishwasher. Hindi natinag si Alan. Sa halip, lumapit siya sa lamesa at kinuha ang isang kutsilyo. Mabilis niyang hinawakan ng isang sibuyas at sa harapan mismo ni Mr. Santiago at ng buong staff. Mabilis niyang hiniwa ito ng pantay-pantay. Isang teknik na karaniwang ginagawa lamang ng isang bihasang chef. Napangangang iba, si Mario, ang isa sa mga cook, ay napabulong. Ang bilis ng kamay niya. Sir, matagal ko nang pinag-aaralan ng pagluluto rito. Patuloy ni Alan. Kahit dishwasher lang po ako, hindi ako tumigil sa pangarap ko. Bigyan niyo lang po ako ng isang pagkakataon. Isang gabi lang, hayaan niyong ipakita ko kung ano ang kaya kong gawin. Nagtama ang tingin nila ni Mr. Santiago. Ilang saglit na katahimikan ang lumipas bago ito bumuntang hininga. Wala na rin naman tayong choice, di ba? Malabig niyang sagot. Sige, Alan, subukan mo. Pero tandaan mo, kung pumalpak ka, ay tuluyan na tayong sarado bukas. Tumango si Alan. Hindi niya hayaang ito na ang maging katapusan ng kanyang pangarap. Sa unang pagkakataon, si Alan na mismo ang nakatayo sa harap ng kalan, hawak ang sandok na minsan niya lang pinangarap gamitin sa restaurant. Hindi na siya tagahugas ng pinggan ngayon, siya na ang may hawak ng kapalaran ng kainan ni Mr. Santiago. Habang abala siya sa kusina ay napuno ng matinding kaba ang kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang pinakamalaking pagkakataon upang patunayan ang sarili. Sa loob ng 30 minuto, niluto niya ang isang espesyal na version ng adobo. May kakaibang timpla na hindi pa natitikman ng kanilang mga tao. Ginamit niya ang mga teknik na natutunan niya sa panonood ng mga chef noon at tinaluan ng sariling diskarte at pagmamahal sa pagluluto. Nang matapos ay nilapag niya
ang unang plato sa harap ng natitirang customer. Isa itong matandang babae na madalas kumain sa restaurant bago ito nalugi. Matapos nitong matikman ang unang subo, ay nanlaki ang mga mata nito. Bakit ngayon lang ito naserve sa amin? Ang sarap, sambit ng matanda. Aba, totoo nga, sagot ng isa pang customer na sumubok ng ulam ni Alan. May kakaibang lamnam. Parang luma pero bagong twist. Sa loob lamang ng ilang minuto ay kumalat ang balita sa loob ng restaurant. Ilang customer ang dumaan upang tingnan kung may bago nga bang putahe sa menu. Dahil sa kagustuhang bumangon muli ay pinayagan ni Mr. Santiago si Alan na magluto ng iba pang putahe. Sinigang na may mangga, crispy kare-kare at modernong laing. Lahat ng ito ay mga bagong version ng klasikong ulam na agad tinangkilik ng mga customer. Dahil sa kakaibang sarap ng pagkain, mabilis itong nakatawag ng atensyon sa social media. Isang vlogger ang napadpad sa restaurant at na-curious sa bagong putahe ni Alan. Matapos tikman ang mga luto nito ay agad niyang kinunan ng video ang kanyang pagkain. Ito ang best modern Filipino dishes na natikman ko. Ang dating naluluging restaurant, ngayon ay may bagong chef na siguradong magpapabago sa industriya. Sa loob lamang ng ilang araw nag-viral ang restaurant. Nagsimula nang bumalik ang mga dati nilang customer at ang iba naman ay sinubukan ito dahil sa magandang review sa social media. Sa bawat araw dumarami ang taong dumadagsa upang matikman ang mga luto ni Alan. Sa loob ng isang linggo, unti-unting bumabangon ng negosyo. Muling napuno ang restaurant mula sa pagiging halos abandon. Ngayon ay siksikan na ang mga tao na gustong makakain dito. Habang pinagmamasdan ni Mr. Santiago ang nangyayari, ay hindi niya mapigilang mapangiti. Ilang buwan nang halos mawalan siya ng pag-asa, ngunit ngayon, nakita niyang may natitira pa siyang pag-asa at ito ay nasa isang taong hindi niya inakalang makakapagligtas ng kanyang negosyo. Nilapitan niya si Alan sa kusina at sa unang pagkakataon, wala nang bahid ng pangmamaliit sa kanyang tono. Alan, mula ngayon, ikaw na ang bagong chef ng restaurant. Napahinto si Alan sa ginagawa. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya nakapagsalita agad. Ako po, sir? Tumango si Mr. Santiago. Oo, hindi na ako magbubulag-bulagan. Hindi mo kailangan ng diploma para maging isang mahusay na chef. Ang talento mo ang nagligtas sa restaurant ko. At dahil dyan, gusto kong ikaw na ang mamahala sa kusina. Halos manginig si Alan sa narinig. Ang trabahong matagal niyang inasam, sa wakas ay nasa kanyang kamay na. Alan, patawarin mo ako sa pagtrato ko sa iyo noon. Hindi ko inakala na ikaw pala ang magpapabangon sa restaurant ko. Minaliit kita pero ang totoo, mas magaling ka pa sa karamihan ng chef na dumaan dito. Napatingin si Alan kay Mr. Santiago. Hindi niya inasahan ang araw na to. Ang araw na ang dating hindi naniniwala sa kanya ay siya na ngayong ipinagmamalaki siya. Ngumiti siya at tumango. Salamat po, sir. Hindi ko ito magagawa kung hindi rin dahil sa restaurant na ito. Kahit papaano naman kasi ay binigyan niyo ako ng pagkakataon kahit dishwasher lang. At nagkakamali kaming lahat na tingnan ka bilang isang ordinaryong dishwasher. Sagot ni Mr. Santiago. Ngayon, alam kong hindi lang basta trabaho ang nagpapanday ng isang tao, kundi ang sipag, tiyaga at determinasyon. Sa mga sumunod na buwan ay mas lumakas pa ang restaurant. Sa pangunguna ni Alan bilang bagong chef, nagdagdag sila ng mas maraming bagong putahe sa menu. Dahil sa sipag at talento ni Alan, naging sikat ang restaurant hindi lang sa kanilang lugar, kundi sa buong bansa. Minsan habang nagluluto, ay napatingin siya sa bintana ng restaurant. Doon ay nakita niya ang dating restaurant ni Chef Marco. Sa kabila ng pagsikat nito noong una, ngayon ay hindi na rin ito ganon kasikat. Dahil sa pagiging mapagmataas at pagkopya lamang sa dating menu ng restaurant ni Mr. Santiago, ay hindi nagtagal ay bumagsak na rin ito. Ngayon sa restaurant kung saan siya nagsimulang isang hamak na dishwasher, siya na ang namamahala sa kusina. Isang patunay na hindi hadlang ang kakulangan sa diploma,
kung may talento, sipag at determinasyon ang isang tao. Matapos ang ilang buwan ng pagsusumikap at tagumpay, sa wakas, dumating ang araw na pinakaaasam ni Alan ang maipakita sa kanyang mga magulang kung anong klaseng tagumpay ang naabot niya. Isang gabi, isinara muna nila ang restaurant para sa isang espesyal na hapunan. Ang lahat ng mga staff ay naroon, pati na rin si Mr. Santiago. Ngunit ang pinakaimportanteng bisita ng gabing yon ay walang iba kundi sina Flora at Dado, ang mga magulang ni Alan. Napatingin si Flora sa anak niya. "Anak, anong ibig sabihin nito?" Tanong niya na halatang naguguluhan. Ngumiti si Alan at inalalayan ang kanyang ina papunta sa isang espesyal na mesa sa gitna ng restaurant. "Nay, Tay, gusto ko lang po kayong ipasyal dito sa restaurant. Gusto kong makita nyo kung ano na po ako ngayon." Nasa gitna pa lamang sila na pag-uusap nang biglang tumayo si Mr. Santiago at pumunta sa harapan. Kinuha nito ang mikropono at ngumiti sa lahat ng naroroon. "Gusto ko lang pong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng staff at tumulong sa muling pagkabuhay ng restaurant na to. Pero higit sa lahat, may isang tao rito na nagdala sa amin sa tagumpay na ito. At yan ay walang iba kundi si Alan." Nagpalakpakan ng lahat ng staff. Nakatingin sila, Flora at Dado kay Alan, na halatang nagugulat pa rin sa mga nangyayari. "Noong una, inakala kong isa lang siyang simpleng dishwasher," patuloy ni Mr. Santiago. "Aaminin ko, minaliit ko siya noon. Hindi ko inakala na ang taong hindi nakatapos sa pag-aaral, ang taong hindi nakapasok sa culinary school, ang siyang magiging daan para muling buhayin ang negosyong ito. Ngayon, masasabi kong si Alan ang isa sa pinakamagaling na chef na nakilala ko." Muling nagpalakpakan ng lahat. Si Flora hindi napigilan ng luha. Pinipiga niya ang kamay ng asawa niyang si Dado. "Anak, totoo ba?" Bulong ni Flora, nanginginig ang tinig. Tumango si Alan, hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. "Nay, Tay, hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Kung hindi niyo ako tinuruan ng sipag at tiyaga, hindi ako aabot sa ganito." Lumapit si Mr. Santiago kay Flora at Dado. "Ginoo, Ginang, gusto ko pong ipaalam sa inyo na napakaswerte niyo po sa inyong anak. Hindi lang siya magaling sa kusina, napakabuti niya ring tao. Kung hindi dahil sa determinasyon niya, baka sarado na po ang negosyo kong ito." Sa puntong iyon ay hindi na napigilan ni Flora ang mapahikbi. Niyakap niya ng mahigpit si Alan. "Anak, ang laki na ng pinagbago mo. Sobrang proud kami sa iyo ng tatay mo." "Tama ang nanay mo, anak," dagdag ni Dado. "Simulat sa pool, alam kong malayo ang mararating mo at ngayon kitang-kita ko na ang bunga ng iyong pagsisikap." Muling nagpalakpakan ng lahat. "At dahil espesyal ang gabing ito," sabi ni Alan, pinahid ang luha ng kanyang ama't ina, "ako mismo ang magluluto sa inyong hapunan ngayong gabi." Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at ama, sabay ngumiti. "Ngayon, gusto ko pong ipatikim sa inyo ang lasa ng pangarap na natupad." Habang nagsisimulang magluto si Alan ay pinagmamasdan siya ng kanyang mga magulang nang may matinding pagmamalaki sa kanilang mga mata. Sa isang restaurant kung saan siya minsang inapi at minaliit, ngayon ay siya na ang bida, at higit sa lahat ay siya na ang pinagmamalaking inspirasyon ng lahat. Isang aral ito sa atin na ang sipag at tiyaga at paniniwala sa sarili ay mas mahalaga kaysa anumang diploma o titulo, na hindi hadlang ang kahirapan sa taong may pangarap at determinasyon, magsikap at nasa tamang pagkakataon. Ang bawat pagsubok ay magbubunga ng tagumpay na higit pa sa ating inaasam. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya, at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po, at God bless us all.